Pinapahirapan nyo ang mga tao. Bakit ganon? Ito mga kababayan ang matinding hinaing at sobrang pagkadismaya sa isang TNVS driver nang malamang wala pala siya sa listahan ng ayuda para ito sa fuel subsidy ngayong araw, Lunes, April 20. Ito mga kababayan, panoorin nyo ang halos magwala sa sobrang inis na si Kuya. Actually po, tatlong balik na kami dito eh. Pinahirapan nyo ang tao, bakit ganun? Ang tagal ko na sa Grab. Since 2016, ba't wala ako sa listahan? Tapos pabalik-balikin kami ng ganito. Bakit hindi na lang pinadala sa Gcash? Actually, ang problema yung listahan. Palpak yung listahan nila. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung listahan. Kung hindi ba tinignan pa nila yung Grab app ko na talagang bumabiyaya ako sa Grab? Nung nakita nila yun, at saka nila pinapasok ako dito. Supposed to be, 3 beses na, pang-apat na naman pala. Ay hindi na, ayoko na. Simula po ng unang araw, pumunta na kayo. First day ng bigayan, nandito ako, wala yung pangalan ko. 2016, nasa Grab na ako. Bakit ganun? Anong nangyari? Saan ba nila kinuha yung mga listahan? Baka kinuha lang kung saan. Dapat, ang pinakang gabis doon, yung Grab app nila, yun na yung mismo. Kung anong app na bumabiya yung tao, doon na mismo itatapap yung pera. Napakadali. Or Gcash. May Gcash naman kami. Meron kaming application ng Grab. Bakit hindi nila pwedeng itapat doon? Mapapakinabahan pag namin na hindi na kami pipila sa ganito. Para kami nagmamakawa. Ano yun? Pero gano'ng malaking bagay, sir, yung may matatanggap doon ng 5,000 pesos? Supposed to be malaking bagay yun kaysa wala. Di ba? Pero kung tinanggal nila yung excise tax at saka value added tax, mas better. Bakit? Makikinabang hindi lang kami, pati yung mga nagkakarga ng kargamento ng pagkain natin. Kaya balwa ng pagkain natin eh. Bakit? Ha? Sa tax. Dahil sa gas. Supposed to be, huwag na nilang pahirapan ng tao. Napakasimple. Tanggalin lang nila for the meantime na mahal pa yung gasolina. Ganun lang kasimple. Lahat makikinabang, hindi lang kami. Lahat na mahihirap. Actually, mahihirap lang makikinabang dito eh. Hindi yung mahiyaman. Dahil yung mahiyaman, kaya nila ganda na bumili ng gas or crudo. Kaya nila bumili kami. Hindi namin kaya bumili. Kaya supposed to be, ang dapat nilang gawin, simple lang. Tanggalin muna nila yung excise tax, value added tax, tapos ang usapan. Thank you, sir. Diba? Napakasimple. At ang matindi pa dyan mga kababayan, meron isang rider ang pumanaw dahil siguro baka hindi kinaya ang sobrang haba ng pila na sayang ang buhay sa halagang 5,000 pesos. At ang masaklap pa mga kababayan, yung rider na yun baka wala din ang kanyang pangalan sa listahan katulad nitong nagsalita. Sobrang masaklap. Samantala may matindi namang reaksyon ng dating commissioner na si Attorney Rowena Guanzon. Anya, kaya naman pala nagpapila ng pagkahaba-haba kasi ang idedeclare na nabigyan ng ayuda ay 1 million people tapos 5 bilyon daw ang inubos. Samantala binanatan naman ni Jesus Busi Duque ang tila sablay na pahayag ni Congressman Terry Redon patungkol sa nabiling mamahaling motor ni Ramil Madriaga. Tumira na naman ito si Redon. Tugma daw sa records ng LTO yung mga biniling sasakyan ni Madriaga. Alangan, si Madriaga ang bumili. E di kaninong nakapangalan yun? E di kay Madriaga. Kikirang buhay ito. Ang sinasabi nyo, binigyan si Madriaga ng pera, milyon, para makabili ng sasakyan at mga motor na gagamitin pang operate ng tropa. Ulol. Sa mga pelikula lang yun ni Bourne Identity. James Bond at Mission Impossible nangyayari. Dito sa Pilipinas, hindi. Second na nang binibili dito. Ang lakas din yung manood ng mga pelikula, no? Ginagaya nito ni Madriaga ang pelikula. Ano ka? Ha? Agent X44? Agent 007? Kinginan to. Gagastusan ka ng ganon para lang mag-operate? Pambihirang buhay ito. Huwag niyo na kami paglulukuhin. Hindi, praktikalan na usapan. Bibigyan ka ng pera pag-operate, bibigyan ka ba ng milyon? Pag binigyan ka ng milyon, ibibili mo ba yun ng brand new? Ibibili mo ba ng mamahalin yan? Baka nga mang-agaw lang yan ng motor. Nagagamitin pang-operate. Lulukuhin nyo kami. Ridon, tumigil ka na sa kalokohan.
katawan mo. Kung si Pinocchio, humahaba yung ilong pag nagsisinungaling, ikaw, bahala na kayo dyan. Sayang ang bayot. Yes, Zaldico is dragging the president's name into the flood control anomaly, saying na siya yung mastermind. How prepared is he, considering kapag bumalik si Zaldico in the Philippines, he would have a tell-all of the things behind the flood control scandal? Ang dapat na tanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpa-imbestiga ng di umanong korupsyon. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat ng mga aaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Ito na naman yung kumare ko sa kanyang dating gawi. Pag hindi niya kayang sagutin yung tanong, ibabalik sa'yo. Napakasimple lang tanong ng reporter kung handa na ba. Okay, itong si Da Junior. Naharapin si Zaldico considering na siya ang itinurong mastermind sa lahat ng katarantaduang korupsyon sa gobyernong ito, lalo na dyan sa flood control project Kinemerut. Tapos, ang isasagot mo, ang tanong dapat ay kung handa na ba si Zaldico na sabihin ng katotohanan. Tarantado, sinabi niya na yung katotohanan. Si Bangagay tinuro niya eh. Paulit-ulit. Tapos sa lagi mong depensa, si Bangag ang nagpa-imbestiga, kaya hindi siya kasama. Ano klaseng logic yan? Just because ikaw ang nagpa-imbestiga doesn't mean na wala kang kinalaman. Manood kayo ng mga crime documentaries na yan, makikita nyo dun, yung mga suspect nagpapanggap silang witness. Yung mga kriminal nagpapanggap silang tumutulong sa investigation para mawala sa kanila yung atensyon. Ganon yun. Hindi naman kami mga bobo, Mari. Huwag mo kami tulad siya na nagpapakabobo. Kinarir mo na yung pagiging syunga-syunga mo para sa kwarta. Huwag mo kami itulad sa'yo. Nakakagigil. Sasabihin pa, makikinig ang Pangulo at pananagutin kung sino man ang dapat managot sa batas. Actually, naniwala naman ako nung sinabi niya nakikinig ang Pangulo. Kasi nung sinabi ni Zaldico kung sino-sino yung mga involved dyan sa korupsyon na yan, nagsiwalaan na lahat. Pinalipad na lahat sa abroad itong si Bangag. Diba? Alam ni Bangag ang ginagawa niya. Kaya nga pinatakas sa lahat yung mga involved para hindi na makapagsalita. Asan na si Pangandaman? Diba siya yung secretary ng Department of Budget? Asan na siya? Nasa Sibunuan. Na siya mismo ang secretary of DPWH nung nangyayari lahat ng korupsyon dyan sa Ghost Project na yan. Asa si Olivar? Asa si Bersamin? Si Cadiz? Nasa silang lahat? Wala na. Si Cabral nga nagpatay-patayan pa. Di ba? Lahat ng iyan, nangyari yan under your watch, Bangag. Yung pinsan mong magnanakaw, yan si Martin Romualdez, hindi na rin nakikita. Last time na nakita natin siya, payat ng putang ina. Tignan mo si Zaldico, pumayat na rin. Si Da Junior, puro kayo mga payat na. Hindi na siguro kayo nakakatulog at nakakakain dahil sa sobrang stress nyo, lalo na malapit na bumaba kayo sa pwesto. Putang ina tong kumari ko, yung logic mo palagi na lang ganyan. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. po ang nagpa-imbestiga at wala po siyang kinalaman dito. Putang ina ka. Sasabihin pa kung handa na ba si Zaldico na isiwalat ang katotohanan at kung sino-sino ang kasama niya, sinabi niya na, putang ina mo. Hakagigil kasi. Nakakagigil. Pinaikot-ikot mo na naman yung mga tao. Ito yung mga reporter na to, hindi niyo soplakin. Hindi niya sinagot yung tanong. Ibinalik niya lang sa inyo, mga bobo.